ang pananakop sa Cordillera at Mindanao ng mga Kastila. Ang Igorot ang mga katutubong naninirahan sa kabundukan ng Cordillera. Ang Grand Cordillera ay nagsisilbing panangga sa rehiyon at buong kapuluan ng Luzon. Alinsunod sa panukalang reduksyon, hinikayat ng mga praile ang mga Igorot na bumaba sa kabundukan upang manirahan sa mga pueblo at nang mabilis nila mapasunod ang mga katutubo at mabinyagan nila ang mga ito bilang mga Kristiyano. Tumutol ang mga Igorot sa pagpapabinyag, kung kaya't ang mga nasa kapatagan ang siyang ginamit na mga kawal sa paglusob sa mga pamayanan sa kabundukan. Kahit ganito na ang ginawa ng mga Kastila, ay hindi pa rin nagawa magalit ng mga katutubo sa kabundukan. Pagkus nagpatuloy pa rin ang kanilang pakikipagkalakalan sa mga taga-kapatagan. Natuklasan ng mga Kastila ang minanang ginto sa Cordillera. Ito na ang kanilang pangunahing dahilan sa pagsakop sa Cordillera. Ipinatupad ang monopolyo sa tabako. Kapag hindi makaabot sa bandala ang mga nasa kapatagan ay nagpupuslit sila ng mga tabako na nagmumula sa Cordillera. Upang mabantayan ang mga Igorot, itinatag ng mga Kastila ang pamahalaang komandansya. Upang masiguro nila na susunod sa patakaran ang mga nakatira dito. Lahat ng mga pagtatangka na masakop ang Cordillera ay naging walang saysay. Sa pagtatapos ng pamamahala ng mga Kastila, marami pa rin sa kanila ang namuhay na malaya at napanatili ang kanilang kultura. Pananakop ng mga Kastila sa Mindanao. Ang salitang Moro ay nangangahulugang Muslim. Isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang tangkang pananakop ng mga Kastila sa mga Muslim. Isa sa sanhi ng hidwaan ng mga Kastila at Pilipinong Moro ay pilit na pagpapalaganap ng kulturang Kastila at pananampalatayang Kristiyano sa kanilang lugar. Naganap sa Cebu ang unang labanan ng mga Kastila at Pilipino-Muslim. Sinasabing may 20 binta, sakay ang mga Muslim na mula sa Borneo at Jolo ang lumusob sa isang pamayanan sa Visayas. Nang malaman ni Legazpi ang pangyayari, ipinadala niya kaagad ang pwersa ni Martin de Goiti upang mapaalis agad ang mga sumalakay na Pilipino-Muslim. Batid ng mga Espanyol na hindi magiging madali ang pagsakop sa mga Muslim, ang mga sultanato na may aktibong ugnayan sa bawat isa, at sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Sinimulan ng mga Espanyol ang tangkang pagsakop sa Mindanao noong 1571. Subalit nilabanan ng mga Muslim ang puwersa ng mga Espanyol. Ang labanang ito ay tinawag na Digmaang Moro. Tulad ng ginawa ng mga Espanyol sa Cordillera, naging maigting din ang pagpapadala nila ng ekspedisyong militar sa Mindanao. Nais nilang mapahina ang kapangyarihan ng mga Muslim at maipalaganap ang Kristyanismo. May 6 na digmaang Moro laban sa mga Espanyol ang naganap. Inilungsad ang kauna-unahang jihad laban sa mga Espanyol. Ito ay banal na digmaan na inilungsad ng mga Muslim upang ipagtanggol ang kanilang relihiyon at paraan ng pamumuhay na pinamunuan ni Sultan Kudarat. Dahil sa katapangan ng mga Muslim, hindi sila nasakop ng mga Kastila. Masasabing ang mga Muslim ang siyang tumapat sa pananakop ng mga Kastila dahil sa loob ng 300 taon ay napanatili ng mga Muslim ang kanilang kalayaan, relihiyon at kultura. Tinapos ng mga Muslim ang pangarap ng mga Kastila na tuluyang mapasailalim ang Mindanao sa kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng digmaan. Maaaring natalo sila sa ilang labanan subalit hindi sila lubusang nasakop ng mga Kastila. Naging matagumpay ang mga Igorot at Moro na ipagtanggol ang kanilang kalayaan dahil mayroon silang pagkakaisa at isang paniniwala. Maraming salamat po.